Salamat po sa inyong pagkikibahagi sa programang Katagpuin ng Diyos, ilang sandaling pagbubulay-bulay ng salita ng katotohanan araw-araw. Ng ating pong paksang pagbubulay-bulayan ngayon ay pinamagatan kong mabubuting balita. At aking pong babasahin sa inyo ang aklat ni Lucas, Kabanatang 2, talatang 7 hanggang 14. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki, at ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban sapagkat wala ng lugar sa kanila sa tuluyan. At may mga pastor ng tupa sa lupaing Diyaon na nangasaparang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kalwalatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila, at sila ay totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong mga takot, sapagkat narito dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bahay ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo ang Panginoon. At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda. Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang pasabsaban." At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit na nagpupuri sa Diyos at nangagsasabi, "Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong hinalulugdan niya." Ang katotohanan, hindi lahat ng balita ay mabubuti para sa lahat. Halimbawa, noong lusubin ng bansang Estados Unidos ng Amerika at ng mga ibang pangbansa ang bansang Iraq noong 2003, ito'y naging mabubuting balita para sa mga taong naghahanap ng mga kalayaan, ngunit kasamaan naman sa mga taong kasalukuyang nanunungkulan, sumasakop o umaabuso sa mga taong bayan. Marami pa ding mga mabubuting balita sa mga tao, katulad ng pagtigil ng digmaan, pagiging malaya ng isang bansa mula sa kamao ng mga diktador, paglabas ng isang taong nasa bilangguan, paglaya ng mga alipin sa kanilang mga Panginoon, o ang pagtatagumpay ng anumang kalakalan. Ngunit ang kabaligtaran ng mga ito ay hindi din maiiwasan sa isang banda. Noong ipinanganak ang tagapagligtas ng kasalanan ng tao, ang sabi ng anghel, ito'y mabubuting balita dahil sa ipinanganak ay ang tagapagligtas ng kasalanan ng kanyang bayan at para sa lahat ng mga tao. Ngunit kung pansinin nating mabuti na bagamat ang tagapagligtas ay para sa lahat, subalit hindi ang lahat ay magiging mabuti para sa kanila. Katulad ng sinabi ni Simeon, na lalaking matuwid, masipag sa kabanalan at sumasa kanya ang Espiritu Santo, na sila'y pinagpala ni Simeon at sinabi sa kanyang inang si Maria, "Narito, ito ay tinalaga sa ikararapa at sa ikatitindig ng marami sa Israel, at pinakatandang tudlaan ng pagsalangsang." Lucas Kabanatang 2, talatang 34. Bigyan din natin ng pansin ang sinabi ng karamihang hukbo ng langit na nagpupuri sa Diyos at sa nangagsasabi, "Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong hinalulugdan niya." Sa makatwid, ang pagdating ng tagapagligtas sa sanlibutan ay mabuti lamang doon sa mga magsisampalataya sa Kanya. Ngunit kapahamakan naman sa mga magsisitanggi sa Kanya. Kaya't sinabi ni Simeon, ang pagdating ng Mesiyas ay sa ikararapa ng mga hindi maniniwala, ngunit sa ikatitindig ng mga taong magsisampalataya sa Kanya. Ang sinabi din ng mga anghel, sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdagan lamang ng Diyos. Hindi sa lahat ng tao, katulad ng mga taong sumasalungat sa Kanya at hindi maniniwala sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ang sabi din sa Juan Kabanatang 3, talatang 18 at 36 ay, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa Kaniya.
Maraming tao, maging ng mga Pilipino, ang mga nagsisipagdiwang ng kapanganakan ni Jesus na anak ng Diyos. Bagamat walang sinasabing gayon ang banal na kasulatan na ipagdiwang ang kanyang kapanganakan. Sabihin man nating maganda ang pagdiriwang sa kapanganakan ng tagapagligtas, at kung ito'y nagiging kaugalian lamang at hindi natin lubos na naunawaan ang kahulugan nito, ito'y nauwi pa rin sa walang kabuluhan, sapagkat papaano mo ipinagdiriwang ang kaarawan ng taong hindi mo naman nakikilala ng lubusan. Noong siya ipapanganak na lamang ng kanyang inang si Maria, si Jesus, sapagkat hindi kilala ng mga tao na ang ipapanganak ay anak ng Diyos, kung kaya't ang sabi, wala ng lugar o kwarto para sa kanila sa tuluyan. Kaya't ipinanganak siya sa isang pasabsaban lamang. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at sa mga mahal naming kababaeng Pilipino, kung gusto ninyong maging makabuluhan ang pagdiriwang ng kapanganakan ng tagapagligtas, ay kailangan munang manangan sa inyong mga puso si Jesus na tagapagligtas sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanya bilang manunubos at Panginoon, katulad ng Kanyang sinabi sa Apokalipsis Kabanatang 3, talatang 20 na, narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at ahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. At sa Ebanghelyo ayon kay Apostol Juan, Kabanatang 1, talatang 10 hanggang 13, ang ganito. Siya'y nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Datapot ang lahat ng sa kanya nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan, na mga ipinanganak hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Huwag ninyong sabihin na wala ng lugar si Jesus sa inyong mga puso, sapagkat punong-puno na ng mga bagay na makasanlibutan, sapagkat yaon ay magsisilbing kapahamakan sa inyo hanggang sa walang hanggan. Ngunit kung hayaan ninyong manahan sa inyong puso o buhay, ito ay inyong kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Tandaan natin, bagamat ang pagdating at kapanganakan ng tagapagligtas ay para sa lahat ng tao, ngunit kung pansinin natin ang ating pinagbubulay-bulayang mga talata, ay hindi ang lahat ay mga liligtas, sapagkat kung hindi sila maniniwala, sila nga ay mga papahamak. Bakit hindi kayo ngayon lumapit sa Kanya, sa Diyos, at gawing magsipagsisi ng kasalanan at humingi ng tawad sa Kanya at kayo patatawarin? At kung tanggapin ninyo sa inyong buhay ng anak ng Diyos, kayo mga liligtas sa galit ng Diyos na darating. Tulungan nawa kayo ng Panginoon. Manalangin tayo. Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong ipinagkaloob na tagapagligtas ang aming Panginoon Jesus, na tumubos ng aming mga kasalanan, at sa tulong ng Espiritu ng Banal, amin po siyang tinanggap sa aming buhay, kung kaya't kami ay may buhay na walang hanggan. At sana po itulungan din ng Espiritu Santo ng aming mga mahal na kababaeng Pilipino upang tapat pusong magsisipagsisi din ng kanilang mga kasalanan at talikuran ng mga ito, at handang mamuhay na may takot sa Diyos at pag-ibig sa kapwa-tao, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos.